Tao po sa atin lahat muli 'no, nagbabalik po tayo. Kanina medyo sablay yung ating sounds. Magandang araw sa atin lahat. Ngayon po magaganap po ang showdown po ng Blue Ribbon Committee. Sino po ang legit, sino po ang legal, sino po ang nagpapanggap. Alam niyo po, tuloy-tuloy po yung usapan dito na sino po ang legit. Ngayon po may nakatakdang hearing. Titignan po natin kung yan po ay kikilalanin ng Senado, kung yan po ay papapasukin si Marcoleta, papapasukin ba sa Senado si Pia Cayetano, papapasukin ba sa Senado si Senate President Alan Peter Cayetano. Yan po ang malalaman natin ngayong araw na to. Mamayang alas 10 po ang nakatakdang hearing dito po, no? Pero bago po tayo mag-hearing, siyempre, narito po tayo para hindi naman po tayo mainip. Mahirap naman yung nakatingin lang tayo sa kawalan, no? Ito po, ang gagawin po natin ngayon, babalikan po natin yung mga panyanyari, no? Ano po yung mga katwiran nitong mga bawat grupo. So dalawa po yung nagsasabi na sila po yung tunay na Blue Ribbon Committee. Dalawa rin po yung order. So ang sinabi po ni Senator o ni Senate President Alan Peter Cayetano pala, ang sinabi po niya ay tuloy po ngayon, no? Dahil siya po ang legit na Senate President. Ngayon may pinag-utos po yung acting di umano na Senate President, si Senate President pro tempore di umano, panay di umano no? Basta po yung huli pong legal na eleksyon, yung huli pong walang question na eleksyon, naganap po yan nung nagpunta po sa Senado si Senator Bato. Nakabuo po ng 13, kaya po naging Senate President itong si Alan Peter Cayetano. Kahapon po, 12 lang po, no? 12 lang po yung nag-convene at nagsabi na sila raw po ay quorum. Okay. So, kino-question po yan. Ang sabi po ng panig ni Senate President Alan Peter Cayetano ay illegal, wala sa quorum, 13 ang quorum. Ang sabi naman po ng mga kabilang kampo, nasa quorum po sila. So, ang pinagtatalunan po rito, ano po ba yung quorum? Kasi po, kung kayo po ay nagpulong, nag-meeting, at hindi po umabot ng 13, wala po sa quorum. Pero may binabanggit po sila na SC ruling. Dapat po maliwanagan natin to lahat. Hindi po muna tayo. Alam po natin na bias po tayo. Totoo po, ang kinikilala po ni Badong Aratlis at ng kulto ni Digong, ang kinikilala po natin, ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Maski nga po yung mga kalaban natin, yung mga nasa kabilang panig, sila nga nalilito eh. Yung mga panig po kay Senate President Alan Peter Cayetano, hindi po nalilito. 13 yung kinakailangan para ka maging Senate President. Kasi po pwede pala yan na majority ay less than 13. Pwede na magkaroon ng Senate President. Tignan nyo po sila. Sila mismo ay nalilito. Ito po ang sinabi po ng kanilang mga mismo ni Tulfo at saka ni Erwin Tulfo. Ang sabi po ni Erwin Tulfo, still the Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Bakit naman kami iiyak? Masaya nga kami dahil meron hearing ngayon eh. Kayo mamaya ang angal-ngal pag nabanggit na yung amo ninyo. Okay. Ayon po kay Erwin Tulfo, si Alan Peter Cayetano pa rin po ang Senate President. Magkakampi po to ha. Si Lacson naman po, hindi na po si Alan Peter ang Senate President. Si Win Gatchalian. So paano po, tapos
legal po sa kanila yung dineklara nila na bakante yung lahat ng committee, legal sa kanila yung pagpapalit ng committee. Sa atin po, nananatili, wag na po natin pakialaman yung ibang committee muna. Ang pakialaman lang po natin ay yung Blue Ribbon Committee. So ayon po sa nagkukunwaring bagong pamunuan na pinamumunuan ng walang butong si Sherwin Gatchalian, iyan po, masarap pa naman ang lechon mo. Pero wala kang buto. Okay. Paborito ko yung Gatchalian lechon sa SM, mura eh. Ayon po sa walang butong si Sherwin Gatchalian, ay dineklara po. Tignan po ninyo So sa isang banda, siya yung acting Senate President. Sa legal po, ang tunay na Senate President si Peter Alan Cayetano. Kailan po mapapalitan si Alan Peter Cayetano? Kung siya po ay nag-resign, namatay, o kung ano pa man na nangyari sa kanya. Kusang umalis, nawala, naglaho. Buhay na buhay po si Alan Peter Cayetano eh. Katunayan, nagbabasa pa ng mga verse ng Bible. Okay. Sa kabilang banda, tignan nyo po ano po ang katwiran muna nila? Okay. Ano po ang katwiran nila? Kaya sila napilitan na meeting. Kasi una, may bumaliktad na Judas na nagngangalang Chis Escudero. Kaya po sila, alam nyo po, opo, tama po kayo. May kinalaman ba sa maleta yan? Ako po ganito. Pinanghahawakan ko po yung sinabi ni Jinggoy Estrada. Ang sinabi ni Jinggoy, kasi katunayan, pucha, magsisinungaling pa ba yan? Nakulong na nga siya. Minu-minuto, oras-oras siyang inaalok na pag bumaliktad siya, mawawalan siya ng kaso. So para po mapatunayan natin na hindi totoo yun, ombudsman, na may alok sa mga may kakasuhan, matagal ko nang naiisip yan eh. Ang iniisip ko dyan, pambargain yan, kaya pa rin hindi sila tinutuluyan na kasuhan, pambargain yan para sa boto nila sa impeachment. Pero dito po pala, sa totoo lang po, kalimutan na muna natin yung impeachment. Nagkakagulo po sa Senado. Si Asidre, Mary Grace Piatos pa rin. Asidre, Mary Grace Piatos ka pa rin. Okay, ano po ang katotohanan? Ang katotohanan pala, kaya po wala silang pakialam eh. Dati nung si Soto pang Senate President, sinasabi niya pa, pagdating dito ng Senate complaint, forthwith, kagad kami. Impeachment court agad, forthwith. Wala po silang nakikita na problema sa impeachment. Wala po silang balak na gawan ng kung ano-ano. Okay. Hindi po pala yan ang kwentuhan. Ang focus po talaga pala na protektahan nila ay wag magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing. Lahat po ng ginagawa nila, magagaling lang po magsalita yan. Ano po katwiran nila? Bakit po nila tinanggal si Alan Peter Cayetano? Kasi sayang daw ang pasweldo. Lahat sila nagsasabi na sweldo. Yung dalawang tulpo, sayang ang sweldo. Sinesweldohan kami. Hindi kami pumapasok. Sayang ang sweldo. So ano pong ginawa nila? Tinanggal, ayon sa kanila, naghalal sila ng bagong acting Senate President sa katauhan ng walang butong si Sherwin Gatchalian. Dahil ayaw nila na sumusweldo sila na hindi nagtatrabaho. Pagkatapos po nilang magbotohan, magtanggal ng mga komite, maghalal ng mga komite chairman, ano po ang ginawa nila? Nag-adjourn. Sa madaling salita, hindi na po sila nagtrabaho.
Kaya nyo gustong tanggalin si Alan Peter Cayetano kasi pinagbibintangan yung hindi nagtatrabaho. Ngayon, nung akala nyo na kayo na yung acting Senate President na acting si Sherwin, ang unang hakbang ni Sherwin, wag magtrabaho yung Senado. In-adjourn eh. O, di ba? O ngayon, kayo naman ang sisitahin namin. Bakit hindi kayo pumasok ngayon? Huwebes pa lang. Di ba Huwebes pa lang? Baka may bago ng palabas. Ano ang ikakatwiran nyo? Mga tulfo. Asa na yung dialogue nyo na, kaya namin gustong palitan yan kasi hindi nagtatrabaho ang Senado. Oh. Ngayon, hindi rin kayo nagtatrabaho. Asan ang trabaho nyo? Oh. Ikalawa, Blue Ribbon Committee. Dalawa po ang Blue Ribbon Committee. Magtatrabaho po kung hindi kayo nagdrama kahapon. Wala pong problema yung Blue Ribbon ngayon, walang question. Magtatrabaho. Akala ko ba gusto nyo magtrabaho? Bakit hindi ka magtatrabaho ngayon, Erwin Tulfo? Bakit sa Lunes mo pa gusto? So ano po ang sinasabi namin? Kaya nyo gustong kontrolin yung Senado dahil ayaw ninyong mag-Blue Ribbon Committee hearing. Oh, totoo po. Ano ang unang hakbang ni Tulfo bilang Blue Ribbon Committee hearing? Bilang Blue Ribbon Committee chairman. Ang unang hakbang ni Tulfo, kanselahin yung nakatakdang Blue Ribbon Committee hearing ngayon. Kanselahin. Oh, di tama talaga ang hinala namin na lahat ng ito para hindi mag-imbestiga. Sabi nyo, sayang ang pasweldo sa inyo. Bakit nagdeklara kayo na work from home? Akala ko ba ayaw ninyo ng work from home? Akala ko ba ayaw nyo na remote voting? Akala ko ba ayaw nyo na may sinasabi pa kayo, di ba? Tignan nyo nga yung construction worker, sabi ni Erwin Tulfo. Yung construction worker, nagbababad sa init. Hindi po siya work from home. Tapos yung iba, pasarap ang buhay, work from home. Bakit gusto nyo ngayon work from home yung mga tauhan nyo? Yan yung unang deklarasyon ni Gatchalian. Mag-work from home kayo. Oh. Ano po ang ibig sabihin ng to? Hindi po sila totoo na para sila sa trabaho. Kasi kung totoong para sila sa trabaho, una, hindi sila nag-walk out. Ikalawa, nagtatrabaho sana sila ngayon dahil Huwebes pa lang ngayon. Huwebes pa lang ngayon, dapat pumasok rin sila. Huwag po kayo makonfuse. Kaya nga po tayo narito eh. Para po hindi kayo makonfuse. Lilinawin po natin. May dalawang nagkiklaim na sila yung legit na pamunuan ng Senado. Si Alan Peter na binoto ng 13 at si Gatchalian na binoto ng 12. So kung meron pong dapat paniwalaan, ano po ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Mas makapangyarihan pa sa Pangulo, mas makapangyarihan pa sa Supreme Court, mas supreme pa sa Supreme Court. Ang mas supreme sa Supreme Court, mas makapangyarihan sa Pangulo, mas makapangyarihan sa Speaker at Senate President, walang iba kundi ang saligang batas. Ngayon, ano po ang sinasaad ng saligang batas? Para maging legit ang anumang pagpupulong ng Senado para sa pagpapasa ng mga batas, para sa mga pagpapasa ng mga resolusyon at iba pang mga trabaho ng Senado, para po maging legit yan, kinakailangan nasa quorum.
Ano po ang nakalagay sa batas? Majority ang quorum. Ang quorum po ay majority. So ilan po ang senador? Kahit po yung 12 na yan, yung 12 Judas. Tanungin nyo sila, ilan silang senador? 24. Ilan na majority? 12 ba? Hindi po. Hindi majority yun. Pag 12. Ang majority, 12 plus 1 equals 13 mahigit. 13 mahigit ang kinakailangan mo para maging, yan po ang ayon sa konstitusyon ng 1987. Sabi, eto po ang kanilang kanilang pinaglalaban eh. Tignan nyo po